Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Sa pusod ng modernong Gaza, sa gitna ng maiinay na lansangan at magulong buhay ng mga tao, naroon ang isang kabataang nagngangalang Rashid. Sa kanyang mga mata, makikita ang bigat ng kasaysayan at ang mga tanong na hindi masagot ng kahit sinong guro o mambabatas. Habang pinagmamasdan niya ang paglubog ng araw mula sa rooftop ng kanilang maliit na bahay, isang tanong ang patuloy na gumugulo sa kanyang isipan: ano ba talaga ang halaga ng lugar na ito? Sa ibaba, rinig niya ang ingay ng mga bata, nagtatawanan at naglalaro ng lumang bola sa gitna ng maputik na eskinita. Ang kanyang lola, si Miriam, ay nasa tabi niya, tahimik na nanonood. "Lola," tanong ni Rashid, "bakit laging pinag-agawan ng Gaza? Hindi ba tayo pwedeng mabuhay ng tahimik tulad ng ibang mga tao?" Napabuntong hininga si Miriam. Tumitig siya sa kalangitan, tila binabalikan ang nakalipas. "Rashid," wika niya, "ang Gaza ay hindi simpleng lupa lamang. Ang kasaysayan ng lugar na ito ay nakaukit sa bawat bato at alikabok. Hindi ito lamang isang lugar sa mapa. Isa itong simbolo, isang paalala ng labanan na mas matanda pa kaysa sa ating mga ninuno." Nagkibit balikat si Rashid. "Pero bakit tayo? Bakit hindi na lang nila tayo hayaan?" Bago pa man makasagot si Miriam, biglang may sumigaw mula sa ibaba. "Rashid! Halika na! May pag-uusap sa plaza." Si Ibrahim, matalik na kaibigan ni Rashid, ay tinatawag siya. Tumango si Rashid sa lola niya bago tumakbo pababa. Sa plaza, nagtipon ang mga tao. Naroon ang iba't ibang mukha, mga ama, ina, at kabataan tulad ni Rashid. Sa gitna ng pulutong ay isang matandang lalaki na nagkukwento. Si Khaled, isang kilalang tagapagsalaysay ng bayan, ang nagsimula ng kanyang kwento. "Alam ba ninyo, mga anak, na ang Gaza ay binanggit sa mga sinaunang aklat? Hindi lamang ito lupa, ito ay bahagi ng isang mas malaking kwento." Tumahimik ang lahat. Si Rashid, bagamat hindi masyadong interesado sa mga kwento ng nakaraan, ay napilitang makinig. Noong sinaunang panahon, patuloy ni Khaled, ang Gaza ay bahagi ng mga lungsod ng Filistino. Ito'y naging tanggulan ng mga mandirigma laban sa mga Israelita, ang mga taong sinasabing pinili ng Diyos. "Paano naman po ito naging laban ng Diyos?" tanong ng isang batang babae mula sa gilid. Tumawa si Khaled. "Iyan ang tanong, hindi ba? Laban ito hindi lang ng tao laban sa tao, kundi ng mga pangako ng kalangitan laban sa mga gustong sirain ang mga iyon." Habang nagsasalita si Khaled, si Rashid ay tila nararamdaman ang bigat ng sinasabi nito. Para bang ang kwento ng Gaza ay hindi lang kasaysayan, kundi isang buhay na alingawngaw na nakapalibot sa kanya. Ang mga pangakong iyon, tanong niya sa sarili, may kaugnayan kaya ito sa ating buhay ngayon? Pagkatapos ng kwento, umuwi si Rashid na puno ng tanong. Sa kanilang hapagkainan, nagtanong siya sa kanyang ama. "Tay, naniniwala ka ba na ang Gaza ay espesyal? Na may kinalaman ito sa Diyos?" Sandaling tumigil ang kanyang ama mula sa pagmuya. "Anak," sabi nito, "ang Gaza ay laging naging bahagi ng mas malaking kwento. Pero ang tanong ay, anong kwento ang pipiliin nating isabuhay? Isa bang kwento ng pakikibaka, o isang kwento ng pag-asa?" Hindi sumagot si Rashid, ngunit sa gabing iyon, hindi niya magawang matulog. Sa kabila ng ingay ng mga kanyon sa malayo, may nararamdaman siyang hindi maipaliwanag. Para bang ang Gaza, ang lupaing tinatapakan niya, ay isang lugar na puno ng mga lihim na naghihintay na mabunyag. Nagising si Rashid ng maaga, ang araw ay bahagya pa lamang sumisilip sa abot tanaw. Ang mga tanong mula sa nakaraang gabi ay patuloy na umuugong sa kanyang isipan. Habang pinapanood ang kanyang ama na nag-aayos ng kanilang maliit na tindahan, naisip niya ang sinabi ni Khaled tungkol sa Gaza at ang mga sinaunang lungsod ng mga Filistino. "Lola," tanong niya habang inihahanda ang agahan, "ano ang alam mo tungkol sa mga Filistino? Sila ba talaga ang orihinal na nanirahan dito?" Napangiti si Miriam, na para bang hinihintay ang tanong na iyon sa napakatagal na panahon. Rashid," sabi niya, "ang mga Filistino ay hindi basta-basta mga tao. Sila ay malalakas, matatalino, at mga mandirigma. Ang Gaza ay isa sa kanilang mga pinakamahalagang lungsod. Alam mo ba ang kwento ni Samson?" "Samson," bumigkas si Rashid, bahagyang natigilan. "Narinig ko na ang pangalan, pero hindi ko alam ang buong kwento." Nagkwento si Miriam habang hinihintay nilang kumulo ang tsa. Noong unang panahon, ang Gaza ay hindi lamang lungsod. Isa itong tanggulan.
Ang mga Filistino ay mga kaaway ng Israel, at ang Gaza ang naging sentro ng kanilang lakas. Si Samson, na isang hukom ng mga Israelita, ay naging tanyag dahil sa kanyang pambihirang lakas. Ngunit nagkamali siya nang ibigay niya ang kanyang tiwala sa isang babae, si Delilah. Sa pagtataksil ni Delilah, nahuli siya ng mga Filistino. Anong nangyari sa kanya, Lola? Tanong ni Rashid, nakatuon ang mga mata sa kanyang lola. Dinala siya sa Gaza, sagot ni Miriam. Dito, iginapos siya, binulag, at pinilit na magtrabaho bilang alipin. Pero hindi doon nagtatapos ang kanyang kwento. Sa kanyang huling sandali, nanalangin siya sa Diyos at muling binigyan ng lakas. Sa huling akto ng kanyang buhay, ibinagsak niya ang templo ng mga Filistino, sinira ang kanilang kapangyarihan, ngunit isinakripisyo rin ang sarili niyang buhay. Napaisip si Rashid. Ang kwento ng Samson ay hindi lamang isang alamat para sa kanya, ito ay tila isang paalala ng kung gaano kalaki ang papel ng Gaza sa kasaysayan ng mga digmaan at pananampalataya. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng mas malalim, tinawag siya ng kanyang ama. Rashid, magdala ka ng paninda sa plaza. Malapit nang magsimula ang araw. Habang naglalakad si Rashid papunta sa plaza, napansin niyang may grupo ng mga lalaki na nag-uusap sa tabi ng moske. Isa sa kanila ay si Ibrahim, na mukhang maseryoso kaysa karaniwan. Rashid, tawag nito. Halika rito, may pinag-usapan kami. Lumapit si Rashid at narinig ang kanilang diskusyon. May narinig akong bago mula kay Khalid, sabi ng isa. Sabi niya, ang Gaza ay hindi lamang lugar ng digmaan. Ito raw ay isang pok na may propetikong kahulugan. Sabi niya, kahit sa Biblia, hinulaan na ang lugar na ito ay magiging sentro ng isang mas malaking labanan. Propesya, tanong ni Rashid, naguguluhan. Ano ang ibig mong sabihin? May mga sinasabi sa mga aklat ng mga Israelita, sagot ni Ibrahim. Sabi nila, ang mga tao dito ay bahagi ng isang digmaan na nagsimula pa noong unang panahon. Laban ito ng kanilang Diyos at ng mga bansang tumutulig sa kanila. Parang sinasabi nilang tayo ang mga kaaway ng kanilang propesya. Nagulat si Rashid sa narinig. Paano tayo naging bahagi ng isang bagay na ganoon kalaki? Mga tao lang tayo, naghahanap ng pagkain at tahanan. Hindi natin kailangang maniwala, sagot ni Ibrahim, pero hindi mo ba napapansin? Ang gulo rito, ang digmaan, ang hirap ng buhay, parang lahat ng ito ay may mas malalim na dahilan. Parang hindi lang ito usaping politika. Pag-uwi ni Rashid mula sa plaza, naramdaman niya ang bigat ng kanyang mga narinig. Sa kanilang maliit na sala, muling kinausap niya ang kanyang lola. Lola, ano ang iniisip mo tungkol sa mga propesya? Totoo ba ang sinasabi nila na may kinalaman ang Gaza sa plano ng Diyos? Tumitig si Miriam sa kanyang apo, ang mga mata ay puno ng karunungan na naipon sa maraming dekada. Rashid, sagot niya, ang mga propesya ay hindi laging madaling unawain. Ngunit may isang bagay akong natutunan sa aking mahabang buhay, walang nangyayari ng walang dahilan. Ang Gaza ay laging naging sentro ng mga laban, hindi dahil sa lupa lang, kundi dahil may mga bagay na hindi natin nakikita, mga labanang espiritual na mas malaki kaysa sa atin. Pero paano natin malalaman ang totoo, Lola? Tanong ni Rashid. Kung bahagi tayo ng kwentong ito, ano ang dapat nating gawin? Manatili kang bukas ang isipan, Rashid, sagot ni Miriam. Makinig sa kwento ng iba, pero higit sa lahat, hanapin ang iyong sariling pananaw. Habang natutulog si Rashid ng gabing iyon, isang panaginip ang bumalot sa kanya. Nakita niya ang Gaza bilang isang lungsod na puno ng apoy, ngunit sa gitna ng kaguluhan, may isang liwanag na bumaba mula sa kalangitan. Ang liwanag ay tila nagsasabing, ang lugar na ito ay hindi basta-basta. Ang mga paa mo ay nasa isang lupaing pinagpala at sinusubok. Nagising siya ng pawisan, ngunit may kakaibang pakiramdam ng layunin. Hindi niya maipaliwanag, ngunit alam niyang ang Gaza, ang lupaing tinatapakan niya araw-araw, ay may kahulugang higit sa kanyang naintindihan. Ang init ng araw ay tila walang awa sa mga lansangan ng Gaza, ngunit hindi nito napigilan si Rashid na bumalik sa plaza. Sa likod ng kanyang isipan ay ang kakaibang panaginip na tila bumalot sa kanya ng hiwaga. Sa araw na iyon, muling nagtipon ang mga tao sa paligid ni Khalid, na tila nagdadala ng bagong kwento sa kanyang mga tagapakinig. Mga anak ng Gaza, panimula ni Khalid, ang boses ay puno ng gravitas, may mga tanong na paulit-ulit kong naririnig mula sa inyo. Bakit tila laging sentro ng digmaan ang ating bayan? Bakit tila walang katapusan ang paghihirap dito? Ang sagot ay mas malalim kaysa sa politika o kasaysayan.
Ang sagot ay makikita sa kalangitan. Nagtinginan ang mga tao. Maging si Rashid, na karaniwang nagdadalawang isip sa mga kwento ni Khaled, ay napilitang makinig. Sa mga sinaunang aklat, patuloy ni Khaled, sinabi na ang Gaza ay magiging bahagi ng isang labanan na mas matanda pa kaysa sa sinuman sa atin. Sa Salmo 83, binanggit na ang mga bansa sa paligid ng Israel ay magkakaisa upang sirain ito. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Ibrahim na naroon din sa pulutong. Na tayo ay bahagi ng propesya laban sa Israel. Hindi ko sinasabing ganoon, sagot ni Khaled, habang naglalakad papunta sa gitna ng grupo. Ang ibig kong sabihin ay may dahilan kung bakit laging pinag-aagawan ng Gaza. Sa aklat ng Zacarias, sinabi na ang mga lungsod tulad ng Gaza ay mawawasak, ngunit darating ang panahon na ang mga natira ay magiging bahagi ng mas malaking plano ng Diyos. Paano yon mangyayari? Singit ni Rashid, na biglang naramdaman ang lakas ng kanyang boses. Kung ang sinasabi ng mga propesya ay ang pagkawasak ng Gaza, bakit pa tayo naririto? Ano ang layunin natin? Muling tumingin si Khaled sa kabataan, tila natutuwa sa tanong ni Rashid. Alam mo, Rashid, anya, ang propesya ay hindi laging literal. May mga nagsasabi na ang pagkawasak ay hindi nangangahulugan ng ganap na pagkalipol, kundi pagbabago. Isang pagbagsak upang magbigay daan sa bagong simula. Tahimik ang pulutong habang patuloy na nagsasalaysay si Khaled. Noong panahon ng mga Filistino, ang Gaza ay naging tanawin ng maraming labanan. Ngunit kahit na nawasak ito ng paulit-ulit, laging may mga natira, mga tao, mga alaala, mga kwento. Sila ang naging ugat ng mga bagong simula. Habang nagsasalita si Khaled, muling bumalik ang panaginip ni Rashid sa kanyang isipan. Ang liwanag na kanyang nakita, ang mga apoy, ang tila mensahe na may mas malaking layunin ang lugar na ito. Hindi niya maalis ang pakiramdam na parang bahagi siya ng isang kwento na mas malaki kaysa sa kanyang naiintindihan. Sa gabing iyon, habang nagpapahinga sa ilalim ng bituin, nagdesisyon si Rashid na tanungin ang kanyang lola tungkol sa kanilang pamilya. Lola, tanong niya, ano ba ang alam mo tungkol sa ating lahi? Mayroon ba tayong kaugnayan sa mga sinaunang kwento ng Gaza? Tahimik na tiningnan ni Miriam ang kanyang apo bago ngumiti. Rashid, hindi lahat ng tanong ay may tiyak na sagot, pero isang bagay ang alam ko, ang dugo na dumadaloy sa ating mga ugat ay konektado sa mga kwento ng lupain ito. Hindi ko man sabihin kung sino tayo noon, pero alam kong ang bawat isa sa atin ay bahagi ng isang mas malaking plano. Hindi pa rin kontento si Rashid. Pero bakit tila pinaparusahan ng Gaza? Bakit hindi tayo mabigyan ng kapayapaan? Kapayapaan, apo, sagot ni Miriam, ay isang bagay na kailangang hanapin. At minsan, ang paghahanap na yon ay dumadaan sa apoy at digmaan. Ang Gaza ay laging nasa gitna ng labanan, ngunit sa bawat yugto ng kasaysayan, may natutuklasang bagong layunin. Kinabukasan, habang naglalakad si Rashid kasama si Ibrahim, napansin nilang may mga bagong sundalo sa paligid. Ang presensya ng mga ito ay nagdala ng tensyon sa lugar. Ano ang nangyayari? Tanong ni Rashid. Balita ko, sagot ni Ibrahim, may bagong plano ang gobyerno para sa Gaza. Pero hindi ko alam kung ito ay para sa kapayapaan o dagdag na kaguluhan. Habang pinapanood nila ang mga sundalo, naisip ni Rashid ang mga sinabi ni Khaled tungkol sa propesya. Ang Gaza, na tila isang maliit na bahagi lamang ng mundo, ay parang isang butil na may potensyal na magdulot ng malaking pagbabago. Ngunit paano ito magaganap? Sa kaguluhan ba o sa kapayapaan? Sa huling bahagi ng araw, habang nakaupo si Rashid sa rooftop ng kanilang bahay, muling bumalik ang panaginip sa kanyang isipan. Ang liwanag na yon, na tila nagpapahayag ng mensahe, ay nagdadala ng tanong na hindi niya maalis. Kung ang Gaza ay bahagi ng plano ng Diyos, bulong niya sa sarili, ano ang papel ko sa lahat ng ito? Habang unti-unting dumidilim ang kalangitan, narinig niya ang mga yapak ng kanyang ama na may daladalang balita. Rashid, sabi nito, mayroon tayong bisita bukas. May gustong magsalita tungkol sa kasaysayan ng ating lugar. Maaaring makuha mo ang mga sagot sa mga tanong mo. At sa pagkakataong iyon, nagsimulang magkaisa ang tanong at pananabik sa isipan ni Rashid. Ang bukas ay puno ng pag-asa, ngunit puno rin ng misteryo. Ang alingaw-ngao ng pagsabog mula sa nakaraang araw ay tila nanatili sa hangin, isang paalala ng palaging presensya ng digmaan sa Gaza. Ngunit para kay Rashid, ang mga sinabi ni Malik ang higit na bumabagabag sa kanyang isipan. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang ang Gaza ay hindi lamang lugar na kanyang tinitirhan,
kundi isang bahagi ng mas malaking kwento na hindi niya lubos na nauunawaan. Kinabukasan, hinanap niya si Malik. Natagpuan niya ito sa isang maliit na gusali na ginamit bilang pansamantalang silid-aralan para sa mga bata. Nakita niyang nakaupo ito sa gitna ng mga kabataan, nagtuturo gamit ang mga kwento. Nang matapos ang sesyon, lumapit siya, dala ang kanyang mga tanong. Malik, bungad ni Rashid, paano mo nalaman ang lahat ng ito? Ang tungkol sa Gaza, sa propesya, sa mga digmaan sa espiritual. Ngumiti si Malik. Mula sa maraming taon ng pagbabasa at pakikinig. Ngunit higit pa riyan, Rashid, ito ay tungkol sa pakiramdam. Alam mo bang minsan, ang kasaysayan ay hindi lamang nasa mga aklat, kundi nasa paligid natin, naghihintay lamang na mapansin. Gusto kong maunawaan, sagot ni Rashid. Kung ang Gaza ay bahagi ng plano ng Diyos, paano ko malalaman kung ano ang layunin ko rito? Tahimik na tiningnan ni Malik ang binata bago magsalita. May dalawang uri ng tao, Rashid. Ang mga nakikinig at ang mga hindi. Kung nais mong maunawaan ang iyong lugar sa kwentong ito, kailangan mong matutong makinig, hindi lamang sa mga salita, kundi sa mga palatandaan. Halika, samahan mo ako ngayong hapon. May ipapakita ako sa iyo. Habang naglalakad sila sa mas tahimik na bahagi ng Gaza, si Malik ay nagsimulang magkwento. Sa aklat ng Amos, sabi niya, sinabi na ang Gaza ay haharap sa apoy dahil sa mga kasalanan nito. Ngunit hindi iyon nangangahulugan ng pangwakas na pagkawasak. Ang apoy ay isang paglilinis, isang paraan upang maibalik ang lupa sa tamang layunin nito. Kung ganoon, tanong ni Rashid, ang digmaan ba dito ay bahagi ng paglilinis na yon? Siguro, sagot ni Malik. O maaaring ito ay bunga lamang ng mga desisyon ng tao. Hindi laging malinaw ang mga sagot, Rashid. Ang mahalaga ay maunawaan mo na ang lahat ng nangyayari ay may dahilan, kahit hindi natin agad makita. Tumigil sila sa isang mataas na bahagi ng lungsod kung saan makikita ang mga guho ng mas lumang Gaza. Alam mo ba, sabi ni Malik, na ang Gaza ay minsang tinawag na pintuan ng mga bansa. Ang lugar na ito ay naging daanan ng mga mangangalakal, mga mananakop, at mga propeta. Kung titignan mo ang kasaysayan nito, makikita mong ang Gaza ay laging naging sentro ng pagkilos, mabuti man o masama. Habang nakikinig si Rashid, biglang may lumapit sa kanila, isang batang babae na tila humahangos. Malik, sabi nito, may tumatawag sa iyo sa plaza. Kailangan ka nila. Nagmamadaling bumalik ang dalawa, at doon nila nakita ang isang maliit na grupo na nagtipon sa ilalim ng lilim ng isang puno. Sa gitna ng grupo ay si Khaled, mukhang balisa. Malik, bungad ni Khaled, may mga balita tungkol sa panibagong tensyon sa hangganan. Maraming tao ang nag-aalala. Ano ang gagawin natin? Tumitig si Malik sa mga tao. Ang una nating gagawin, sabi niya, ay ang magdasal. Ang bawat kilos ay nagsisimula sa tamang intensyon. Ngunit pagkatapos ng panalangin, kailangan nating maghanda. Ang mga darating na araw ay maaaring magdala ng mas malaking pagsubok. Habang nag-uusap ang mga matatanda, si Rashid ay nanatiling nakatayo sa isang tabi, iniisip ang mga sinabi ni Malik. Sa gitna ng kaguluhan, naisip niya na tila ang Gaza ay hindi lamang sentro ng digmaan, kundi sentro rin ng pag-asa. Ang bawat tao na naririto ay bahagi ng kwentong iyon, kahit na hindi nila ito namamalayan. Pag-uwi niya sa bahay, sinalubong siya ng kanyang lola na may dalang isang lumang aklat. Rashid, sabi nito, alam kong maraming tanong ang nasa isipan mo. Ang aklat na ito ay minana ko pa mula sa aking ama. Maraming kwento rito tungkol sa ating mga ninuno at kung paano nila hinarap ang mga pagsubok ng kanilang panahon. Binuksan ni Rashid ang aklat at nakita niya ang mga pahina nito na puno ng mga sulat kamay, mga tala tungkol sa kasaysayan ng kanilang pamilya at ng Gaza. Sa unang pahina, may isang mensahe na tila isinulat ng isang kamag-anak na hindi niya kilala, ang Gaza ay higit pa sa isang lugar. Ito ay tahanan ng mga pangarap, mga laban, at mga pangako. Habang binabasa niya ang bawat pahina, naramdaman niyang ang bawat kwento ay parang bahagi ng kanyang sariling kwento. Ang mga tao, ang mga lugar, ang mga digmaan, lahat ng ito ay tila nag-ugnay sa kanya sa isang bagay na mas malaki. Sa sumunod na mga araw, si Rashid ay nagpatuloy sa pag-aaral sa piling ni Malik at Khaled. Ang kanyang pagkaunawa tungkol sa Gaza ay unti-unting lumalim, ngunit kasabay nito, ang kanyang mga tanong ay lalong dumami. Ano ang papel ng kanyang pamilya sa kasaysayang ito? Paano niya maipapasa ang mga natutunan niya sa susunod na henerasyon?
Habang nagdidilim ang langit at naririnig ang papalapit na tunog ng mga eroplano, muling naramdaman ni Rashid ang bigat ng mga alingawngaw ng nakaraan. Ang Gaza ay isang lugar ng labanang walang katapusan, ngunit sa bawat pagsabog, sa bawat kwento ng pagdurusa, naroroon ang pangako ng pagbabago. Ang simoy ng hangin sa umaga ay tila nagdadala ng hindi mapakaling balita. Ang Gaza, sa kabila ng normal na aktibidad ng mga tao, ay may bigat ng tensyon na nararamdaman kahit sa tahimik na sulok. Si Rashid ay nagising sa tunog ng malalayong pagsabog, isang paalala na ang digmaan ay palaging malapit, parang aninong hindi maiiwasan. Habang naghahanda para sa araw, tinanong niya ang kanyang ama, ano po ang nangyayari? Bakit tila lalong lumalala ang mga pagsubok natin dito? Tumigil sandali ang kanyang ama, nag-iisip ng tamang sagot. Rashid, ang Gaza ay parang buhanging nasa gitna ng bagyo. Hindi tayo mapakali dahil ang mundo sa paligid natin ay hindi rin mapakali. Ang mga desisyon ng mga nasa itaas, ang mga kagustuhan ng mga bansa, lahat iyan ay bumabagsak sa atin. Hindi kontento sa sagot, nagpasya si Rashid na pumunta kay Malik. Nakita niya itong nakaupo sa ilalim ng lilim ng puno, tila nagmumuni-muni. Malik, bungad ni Rashid, bakit tila ang Gaza ay hindi makawala sa siklo ng digmaan? Ano ang ibig sabihin nito para sa atin? Tumitig si Malik sa kanya, ang mga mata ay puno ng malalim na karanasan. Ang Gaza, Rashid, ay hindi lamang isang lugar. Isa itong salamin ng mundo. Ang nangyayari dito ay hindi lamang dahil sa atin, kundi dahil sa mas malaking digmaan, isang digmaan ng ideya, layunin, at pananampalataya. Pero paano tayo magiging bahagi ng solusyon? Tanong ni Rashid, ang boses ay puno ng pananabik na maunawaan. Ang buhay natin ay parang paulit-ulit na kwento ng pagkawasak. Ang solusyon, sagot ni Malik, ay hindi laging malinaw. Ngunit ang mahalaga ay ang pagtatanong at paghahanap ng layunin. Tignan mo ang kasaysayan ng Gaza, ang mga tao rito ay laging nakatayo, kahit pa sila'y paulit-ulit na bumagsak. Iyan ang ating lakas. Sa kalagitnaan ng araw, naganap ang isang malaking protesta malapit sa hangganan. Ang mga tao ay nagtipon upang ipahayag ang kanilang saloobin, dala ang mga placard at sigaw ng pagkakaisa. Si Rashid at si Ibrahim ay sumama upang magmasid, ngunit sa kanilang pagdating, napansin nilang hindi ito simpleng pagtitipon. Sa harap ng hanay ng mga sundalo, naroon ang mga lider ng protesta, ang kanilang mga boses ay umaalingaw laban sa kaguluhan. Ang Gaza, sabi ng isang leader, ay hindi lamang lugar ng digmaan. Ito ay tahanan, ito ay simbolo ng ating pagkakaisa. Hindi tayo dapat magpatalo sa mga gustong punitin ang ating pagkatao. Ang eksena ay puno ng tensyon. Si Ibrahim, na nakatayo sa tabi ni Rashid, ay nagsalita, Rashid, minsan iniisip ko kung tama bang lumaban tayo sa ganitong paraan. Paano kung ang digmaang ito ay hindi lamang laban sa labas, kundi laban sa sarili nating mga takot? Hindi nakasagot si Rashid. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ang narinig. Ang protesta ay biglang nagkagulo. May mga tao na tumakbo, may mga sugatan, at ang pulutong ay tila nawalan ng direksyon. Si Rashid at si Ibrahim ay napilitang magtago sa likod ng isang pader, hinahabol ang kanilang hininga. Ganito na lang ba palagi? Tanong ni Rashid, ang boses ay nanginginig. Ang bawat sigaw ng pag-asa ay sinasagot ng bala. Pagkatapos ng kaguluhan, bumalik si Rashid sa bahay na puno ng galit at kalituhan. Kinausap niya ang kanyang ama at lola, ang mga tanong ay bumuhos mula sa kanyang bibig. Lola, paano tayo mabubuhay kung ganito na lang palagi? Kung ang Gaza ay bahagi ng plano ng Diyos, bakit parang tayo ang laging pinaparusahan? Tahimik si Miriam, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Rashid, wika niya, ang bawat henerasyon sa Gaza ay humarap sa parehong tanong. At sa bawat panahon, may mga taong tumayo at nanindigan, kahit na hindi nila lubos na nauunawaan ang layunin. Baka ang layunin natin ay hindi makita ang wakas, kundi ipasa ang kwento sa susunod na henerasyon. Ang sagot ay hindi nakapagbigay ng lubos na kasiyahan kay Rashid, ngunit naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad. Sa gabi, habang nakahiga, muli niyang naalala ang mga sinabi ni Malik. Ang Gaza ay isang salamin ng mundo. Ngunit paano niya babaguhin ang refleksyong iyon? Kinabukasan, muling bumalik si Rashid kay Malik. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, sinabi ni Malik, Rashid, minsan ang pinakamalaking sagot ay hindi makikita sa mga digmaan o argumento. Makikita ito sa simpleng pagkilos ng pag-asa. Ang Gaza ay laging magiging lugar ng digmaan, ngunit maaari rin itong maging lugar ng paghilom.
Habang sila'y nag-uusap, isang batang lalaki ang lumapit sa kanila. May dala itong papel na tila isang sulat mula sa kanyang ama na nasa ibang bahagi ng rehiyon. Ipinakita nito kay Malik ang sulat na may mensaheng puno ng pag-asa. Ito po ang sabi ng tatay ko, sabi ng bata. Kahit anong mangyari, maghintay tayo. Ang Gaza ay hindi magtatapos dito. Tumitig si Rashid sa bata na tila nakahanap ng inspirasyon. Sa kabila ng lahat ng kaguluhan at pagdurusa, naroroon ang isang bagong henerasyon na puno ng tapang at pananampalataya. Ang tanong sa kanyang isipan ay tila nagsimula nang magkaroon ng sagot. Ang kanyang papel ay hindi upang baguhin ang lahat, kundi upang maging bahagi ng pagbabago. Ang hangin ng gabi ay tila mas malamig kaysa dati. Habang nakaupo si Rashid sa rooftop ng kanilang bahay, narinig niya ang pag-uusap ng kanyang ama at ng ilang kapitbahay sa baba. Ang mga salitang tulad ng tensyon, hangganan, at huling pagsubok ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Ang Gaza, ayon sa kanilang pinag-uusapan, ay muling nasa sentro ng isang mas malaking plano, isang digmaang tila nagbabantang sumiklab anumang sandali. Rashid, tawag ng kanyang ama mula sa hagdanan. Bukas, pupunta kami sa pulong ng mga leader sa plaza. Gusto ko na sumama ka. Mahalaga na maunawaan mo ang nangyayari. Nag-aalangan si Rashid ngunit tumango siya. Sa kabila ng kanyang mga tanong, alam niyang ito ang pagkakataong makaalam ng higit pa. Nang gabing iyon, muli siyang nanaginip. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang Gaza bilang isang lungsod na pinapalibutan ng mga hukbo. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may isang ilaw mula sa kalangitan na parang nagmumula sa isang mas mataas na kapangyarihan. Nang siya'y magising, pakiramdam niya ay isa itong babala o kaya'y isang paalala. Kinabukasan, ang plaza ay puno ng tao. Ang mga leader ng komunidad, kabilang sina Malik at Khaled, ay naroon, kasama ang iba pang mga kilalang personalidad. Ang talakayan ay puno ng tensyon ngunit puno rin ng determinasyon. Ang bawat isa ay naghahanap ng paraan upang ipagtanggol ang kanilang tahanan habang nananatiling buo ang kanilang pagkakaisa. Ang Gaza, wika ni Khaled, ay hindi lamang lugar ng digmaan. Ito ang ating tahanan. Ngunit sa parehong panahon, ito rin ang naging larangan ng mas malalim na laban, isang laban na hindi natin laging nakikita. Kung totoo ang sinasabi ng mga propesya, dapat tayong maging handa, hindi lamang sa mga sundalo, kundi sa mas malalim na kahulugan ng ating ginagawa. Tumayo si Malik upang magsalita. Hindi lahat ng laban ay pisikal, sabi niya. Ang ilan ay laban ng puso at pananampalataya. Ngunit ang mahalaga ay hindi tayo susuko. Ang Gaza ay naging sentro ng kasaysayan at magiging sentro rin ito ng kinabukasan. Habang nakikinig si Rashid, naramdaman niyang parang ang mga salitang ito ay nakadirekta sa kanya. Ngunit bago pa matapos ang pulong, isang mensahero ang dumating, humahangos, dala ang balita na ang tensyon sa hangganan ay lumala. Agad na nagkagulo ang mga tao at ang ilan ay nagsimulang maghanda para sa mas matinding kaguluhan. Pag-uwi nila sa bahay, naramdaman ni Rashid ang bigat ng responsibilidad na dinala niya mula sa plaza. Kinausap niya ang kanyang ama at lola. Tay, tanong niya, kung dumating ang huling labanan, paano natin malalaman na tama ang ginagawa natin? Sumagot ang kanyang ama, Rashid, walang tiyak na sagot dyan. Ang mahalaga ay manindigan tayo para sa tama. Ang Gaza ay ating tahanan, ngunit higit pa riyan, ito ay isang simbolo ng ating tapang. Nagpahinga si Rashid, ngunit ang kanyang isipan ay hindi tumigil sa pag-isip. Ang kanyang panaginip mula sa nakaraang gabi ay muling bumalik sa kanyang alaala. Ang ilaw na yon, ano ang ibig sabihin nito? At bakit parang may tungkulin siyang gawin na hindi niya lubos na nauunawaan? Kinabukasan, ang Gaza ay puno ng ingay ng pag-aayos at paghahanda. Ang mga tao ay nagtutulungan upang magtayo ng pansamantalang depensa. Sa gitna ng kaguluhan, si Malik ay nanatiling kalmado, nagbibigay ng payo sa mga tao. Lumapit si Rashid sa kanya, dala ang mga tanong na hindi niya masagot. Malik, tanong niya, ang Gaza ba ay talagang bahagi ng huling laban na sinasabi sa mga propesya? At kung ganoon, ano ang papel ko rito? Tumitig si Malik sa kanya, ang mga mata ay puno ng kabigatan. Rashid, sabi niya, ang bawat isa sa atin ay may papel, ngunit hindi laging malinaw kung ano yon. Ang Gaza ay nabanggit sa mga sinaunang aklat bilang lugar ng pagsubok, ngunit nabanggit din ito bilang lugar ng pag-asa. Ang tanong ay hindi kung ano ang mangyayari, kundi kung paano tayo kikilos kapag dumating ang panahon.
Sa araw na yon, habang ang Gaza ay naghahanda sa paparating na panganib, si Rashid ay naglakad mag-isa sa mga guho ng lungsod. Sa kanyang paglalakad, naisip niya ang mga kwento ng kanyang lola, ang mga salita ni Malik, at ang mga aral na kanyang natutunan mula sa nakaraan. Para bang ang lahat ng ito ay nagtuturo sa kanya na ang Gaza ay hindi lamang isang lugar ng digmaan, kundi isang lugar ng pagbabago. Habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw, naramdaman niya ang bigat ng lugar na kanyang tinatapakan. Ang Gaza ay hindi lamang tahanan, ito ay isang puok kung saan nagtatagpo ang kasaysayan at propesya, ang kabuluhan at pag-asa. Habang papalapit ang gabi, narinig niya ang tunog ng malalayong pagputok ng baril. Sa kabila ng takot na bumalot sa kanya, tumayo siya ng matatag. Sa kanyang isipan, naroon ang liwanag mula sa kanyang panaginip, isang paalala na kahit sa gitna ng dilim, ang Gaza ay maaaring maging ilaw para sa mas malaking layunin. Ang gabi ay tahimik ngunit puno ng tensyon. Ang Gaza, na tila laging nagiging sentro ng pagkilos, ay tila naghihintay sa isang hindi maiiwasang hatol. Sa bahay ni Rashid, ang mga ilaw ay mahina, at ang bawat kilos ay parang pinapasan ng bigat ng kasaysayan. Habang nagtitipon ang pamilya sa hapagkainan, ang usapan ay puno ng alingaungaw ng mga propesya. Lola, tanong ni Rashid, ano ang sinasabi ng mga sinaunang aklat tungkol sa kinabukasan ng Gaza? Laging sinasabi ni Malik na may hatol na darating. Totoo ba yon? Tumingin si Miriam sa kanya, ang mga mata ay puno ng karunungan at lungkot. Rashid, sabi niya, ang mga aklat ay nagsasabi ng iba't ibang kwento. Ngunit may isang bagay na malinaw, ang Gaza ay laging magiging bahagi ng mas malaking plano. Sinabi sa aklat ni Amos na ang Gaza ay haharap sa apoy, ngunit hindi iyon nangangahulugan ng wakas. Sa halip, maaaring ito ay isang simula. Hindi kontento si Rashid sa sagot. Kung ganoon, bakit laging may digmaan? Bakit laging tayo ang nasa gitna ng mga ito? Dahil ang Gaza, sagot ng kanyang ama, ay hindi lamang isang lugar. Ito ay simbolo ng pagtutol at pananampalataya. Ang bawat labanan dito ay laban din ng mga ideya at layunin. Kinabukasan, si Malik ay muling nagtipon ng mga tao sa plaza. Ang kanyang boses ay matatag, ngunit puno ng babala. Ang mga propesya ay nagsasabi na ang Gaza ay haharap sa isang hatol, sabi niya. Ngunit tandaan ninyo, ang hatol ay hindi laging parusa. Minsan, ito ay paglilinis, isang paraan upang maihanda ang lugar para sa mas malaking layunin. Paano natin malalaman kung ano ang gagawin? Tanong ng isang matandang lalaki mula sa pulutong. Tayo'y manindigan, sagot ni Malik. Ang mga propesya ay hindi para takutin tayo kundi para paalalahanan tayo na ang ating mga aksyon ay may kahalagahan. Kung ang Gaza ay bahagi ng plano ng Diyos, dapat tayong kumilos ng may pananampalataya at lakas ng loob. Si Rashid, na nasa gilid ng pulutong, ay tahimik na nakikinig. Ang mga salita ni Malik ay tila pumupukaw sa isang bahagi ng kanyang sarili na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Sa kabila ng kanyang takot, naramdaman niya na ang kanyang papel ay higit pa sa pagiging tagamasid. Habang papalapit ang gabi, si Rashid ay nagdesisyon na muling kausapin si Malik. Malik, sabi niya, paano kung ang hatol na sinasabi sa mga propesya ay dumating na? Ano ang gagawin natin? Tumitig si Malik sa kanya, ang mukha ay puno ng kabigatan. Rashid, sabi niya, ang hatol ay hindi lamang isang pangyayari. Ito ay isang pagkakataon para sa pagbabago. Tandaan mo, ang Gaza ay laging nasa gitna ng digmaan, ngunit ito rin ang tahanan ng mga taong hindi sumusuko. Kung ang hatol ay darating, tayo ang magpapasya kung paano tayo tatayo sa harap nito. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Rashid sa tunog ng malalakas na pagsabog mula sa malayo. Tumakbo siya palabas ng kanilang bahay, at mula sa rooftop, nakita niya ang Gaza na puno ng usok at apoy. Ang mga tao ay nagmamadaling tumakbo, dala ang kanilang mga pamilya at gamit. Ang kanyang ama at lola ay mabilis na nagtulungan upang tiyakin na ang kanilang pamilya ay ligtas. Rashid, tawag ng kanyang ama, sumama ka sa amin. Kailangan nating humanap ng mas ligtas na lugar. Ngunit si Rashid ay nanatiling nakatayo, nakatingin sa abot tanaw. Ang kanyang panaginip tungkol sa liwanag ay muling bumalik sa kanyang isipan. Tay, sabi niya, kailangan kong manatili. Kailangan kong malaman kung ano ang layunin ng lahat ng ito. Rashid, sigaw ng kanyang ama, ang boses ay puno ng takot. Ngunit bago pa siya mapilit na sumama, tumakbo na si Rashid patungo sa plaza kung saan naroon si Malik. Sa plaza, ang eksena ay puno ng kaguluhan.
Ang mga tao ay nagtipon upang magdasal, ang ilan ay umiiyak at ang iba ay tahimik na nagbabantay. Si Malik, na nasa gitna ng pulutong, ay tila kalmado sa kabila ng kaguluhan. Malik, sigaw ni Rashid habang lumalapit, ano ang gagawin natin? Ang lahat ay nagkakagulo. Paano natin haharapin ang hatol na ito? Tumingin si Malik sa kanya, ang mga mata ay puno ng tapang. Rashid, sabi niya, ang hatol ay hindi tungkol sa pagkawasak. Ito ay tungkol sa muling pagbangon. Ang Gaza ay maaaring bumagsak, ngunit ang espiritu ng mga tao dito ay hindi kailanman mawawasak. Manatili kang matatag, sapagkat ang iyong lakas ay bahagi ng pagbabago. Habang tumataas ang araw, naramdaman ni Rashid na sa kabila ng lahat ng kaguluhan, naroon ang isang maliit na pag-asa. Ang Gaza, kahit sa gitna ng apoy, ay may liwanag na hindi madaling mapapatay. At sa pagkakataong iyon, naintindihan niya ang kanyang papel, hindi upang labanan ang hatol, kundi upang tumulong sa muling pagbuo ng kanyang tahanan. Ang liwanag ng umaga ay tila nagbigay ng kakaibang init sa Gaza, na kahit puno ng mga guho ay nagtataglay pa rin ng kakaibang ganda. Si Rashid ay nagising mula sa maikli at magulo niyang tulog, ang kanyang isip ay puno ng mga tanong ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang may pahiwatig ng sagot. Ang hatol na kanilang hinintay ay dumaan na, ngunit sa halip na pagkawasak lamang, ito ay nag-iwan ng pangakong pagbabago. Habang naglalakad sa lansangan, nakita niya ang mga tao na nagtitipon sa plaza. Ang dating takot sa kanilang mga mukha ay napalitan ng kakaibang determinasyon. Si Malik, na tila hindi man lang napagod mula sa mga kaganapan ng nakaraang gabi, ay nakatayo sa gitna ng pulutong. Ang kanyang boses ay matatag habang siya'y nagsalita. Mga kapatid, wika ni Malik, ang Gaza ay muling nabuhay, tulad ng dati. Ang bawat sugat ng lupaing ito ay tanda ng ating katatagan. Ngunit huwag nating kalimutan na ang ating laban ay hindi lamang laban sa labas. Ito rin ay laban sa ating sarili, laban sa takot, sa galit, at sa kawalan ng pag-asa. Si Rashid ay tumayo sa gilid, nakikinig habang ang bawat salita ni Malik ay tumatagos sa kanyang puso. Naramdaman niyang ang mga taon ng kanyang paghahanap ay nagsisimula ng magkabunga. Ang Gaza, na palaging nakita niya bilang lugar ng digmaan, ay naging isang larangan ng bagong pananaw. Sa kabila ng lahat ng hirap, naroon ang diwa ng muling pagbangon. Habang ang mga tao ay nag-uusap, lumapit si Ibrahim kay Rashid. Ang kanyang mukha ay puno ng saya, ngunit may bahid pa rin ng pag-aalala. Rashid, sabi niya, sa tingin mo, magbabago ba talaga ang Gaza? O ito'y panandalian lamang, tulad ng dati? Hindi ko alam, Ibrahim, sagot ni Rashid, ngunit nararamdaman kong nasa atin ang sagot. Ang Gaza ay laging nasa gitna ng digmaan, ngunit maaaring tayo ang maging simula ng kapayapaan. Nag-isip si Ibrahim sa sinabi ni Rashid. Tama ka, sagot niya, ang pagbabago ay hindi darating kung maghihintay lang tayo. Kailangan nating kumilos, kahit maliit na hakbang lang sa simula. Sa sumunod na mga araw, si Rashid ay naglaan ng kanyang oras upang tumulong sa mga kapitbahay na muling itayo ang kanilang mga bahay. Sa kabila ng hirap at kakulangan ng kagamitan, ang pagkakaisa ng mga tao ay naging inspirasyon sa kanya. Nakita niya ang mga bata na masayang tumutulong, ang mga matatanda na nagbibigay ng gabay, at ang mga kabataan na tulad niya ay nagiging haligi ng kanilang komunidad. Habang nag-aayos ng isang sirang dingding, lumapit si Malik at tumingin sa ginagawa ni Rashid. Nakikita mo ba, Rashid, wika ni Malik, ang tunay na diwa ng Gaza? Hindi ito ang mga gusali o ang lupain mismo. Ito ay ang mga tao. Ang bawat isa sa kanila ay may bahagi sa pagbubuo ng lugar na ito. Tumango si Rashid. Malik, ngayon ko lang talaga naintindihan. Ang Gaza ay hindi lamang isang lugar. Isa itong kwento, isang kwento ng katatagan, pananampalataya, at pag-asa. Isang gabi, habang nakaupo si Rashid sa rooftop ng kanilang bahay, muli niyang tinanaw ang Gaza. Ang lugar na ito, na minsang nakita niya bilang simbolo ng digmaan, ay naging isang tanda ng posibilidad. Sa kanyang isipan, bumalik ang liwanag na nakita niya sa kanyang mga panaginip. Ang liwanag na iyon ay hindi lamang tanda ng hatol, kundi ng pag-asa. Rashid, tawag ng kanyang lola mula sa likuran, ano ang iniisip mo? Iniisip ko lang, lola, sagot niya, na ang Gaza ay maaaring magbago. Hindi siguro ngayon, hindi siguro sa isang iglap. Pero nararamdaman ko na may pag-asa. Ngumiti si Miriam, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki. Tama ka, apo. Ang bawat henerasyon sa Gaza ay may bahagi sa pagbabagong iyon.
At ngayon, nasa iyo na ang susunod na kabanata. Habang lumalalim ang gabi, si Rashid ay tahimik na nanalangin. Sa kabila ng lahat ng hirap, naramdaman niya ang liwanag sa kanyang puso. Ang Gaza na dating tingin niya ay sumpa, ay naging biyaya. At alam niya, sa bawat araw na dumarating, siya at ang kanyang mga kababayan ay magiging bahagi ng pagbabagong iyon. Ang Gaza, sa kabila ng mga bakas ng digmaan at pagkawasak, ay puno ng tunog ng buhay sa pagsapit ng bagong umaga. Ang mga tao ay bumalik sa kanilang pang-araw-araw na gawain, ngunit sa kanilang mga mata ay may kakaibang ningning, isang pananampalatayang hindi madaling mabuwal. Si Rashid, na minsang naguguluhan sa layunin ng kanyang buhay, ay nagising na may bagong pananaw. Ang lugar na minsan niyang kinuwestiyon ay naging kanyang inspirasyon. Habang naglalakad siya sa mga eskinita, napansin niya ang isang batang lalaki na naglalaro gamit ang isang laruang gawa sa kahoy. Ang bata ay walang takot, walang bahid ng galit o lungkot. Tumigil si Rashid, pinanood ang bata, at naalala ang kanyang sarili noong siya'y mas bata pa, ang damdaming iyon ng pag-asa sa kabila ng mga unos. "Kuya Rashid," tawag ng bata, umiti ito at kumaway. "Halika! Tignan mo ang ginawa kong laruan." Lumapit si Rashid, ang kanyang puso ay puno ng tuwa sa simpleng tanawin. "Ang galing nito," sabi niya. "Ikaw ba ang gumawa nito?" "Opo," sagot ng bata. Sabi ni nanay, kahit mahirap ang buhay, pwede pa rin tayong maging masaya. Ngumiti si Rashid, ngunit ang kanyang mga mata ay bahagyang namasa. Ang mga simpleng salita ng bata ay tila nagdala ng liwanag sa kanyang puso. "Tama ka," sagot niya. "Laging may pag-asa, basta't hindi tayo susuko." Sa sumunod na linggo, nagkaroon ng malaking pagtitipon sa plaza. Ang mga leader ng komunidad, kabilang sina Malik at Khaled, ay nag-organisa ng isang seremonya upang ipagdiwang ang muling pagbangon ng Gaza. Ang plaza, na minsang puno ng takot at galit, ay napuno ng mga awit, tula, at kwento ng pag-asa. Tumayo si Malik sa gitna, ang kanyang boses ay puno ng sigla. "Mga kababayan," wika niya, "ang Gaza ay muling nabubuhay. Ngunit tandaan ninyo, ang ating laban ay hindi natatapos sa muling pagbuo ng ating mga tahanan. Ang tunay na laban ay ang panatilihin ang ating pagkakaisa, ang ating pananampalataya, at ang ating pag-asa." Habang nakikinig si Rashid, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad sa kanyang balikat. Ngunit sa parehong panahon, naroon din ang kagaanan ng layunin. Alam niyang ang Gaza, sa kabila ng mga pagsubok, ay may kakayahang magbago, hindi lamang sa pisikal na anyo, kundi sa puso ng bawat isa. Sa huling bahagi ng araw, umakyat si Rashid sa rooftop ng kanilang bahay, tulad ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya tinitingnan ang Gaza bilang isang lugar ng sakit at digmaan. Sa halip, nakita niya ito bilang isang lugar ng posibilidad, isang tahanan na puno ng mga kwento ng tapang at pananampalataya. Lumapit si Malik, na tila naramdaman ang tahimik na pag-iisa ni Rashid. "Rashid," wika niya, "ang Gaza ay laging magiging bahagi ng isang mas malaking kwento. Ngunit tandaan mo, ang kwento ay hindi nagtatapos dito. Ang bawat aksyon mo, bawat salita mo, ay nagdaragdag ng bagong kabanata." Tumango si Rashid, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. "Malik," sabi niya, "ano sa tingin mo ang mangyayari sa Gaza sa hinaharap? Magiging lugar pa rin ba ito ng digmaan?" Tumitig si Malik sa malayo, ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa. "Ang hinaharap ay laging puno ng hindi tiyak, Rashid. Ngunit naniniwala akong ang Gaza ay maaaring maging bahagi ng isang mas malaking kapayapaan, isang kapayapaan na hindi lamang para sa atin, kundi para sa buong mundo." Sa gabing iyon, si Rashid ay muling nanalangin. Sa kanyang panalangin, hindi siya humingi ng katapusan ng mga pagsubok. Sa halip, humiling siya ng lakas upang maging bahagi ng pagbabago. Ang Gaza, ayon sa kanyang naunawaan, ay hindi lamang isang lugar ng propesya at hatol. Ito rin ay isang larangan ng pag-asa, kung saan ang bawat tao ay maaaring mag-ambag sa muling pagbuo ng mas magandang bukas. Habang ang buwan ay unti-unting sumisikat sa kalangitan, ang Gaza ay tila isang tahimik na pangako. Ang mga bakas ng digmaan ay hindi agad mawawala, ngunit ang mga puso ng mga tao ay nagsisimula ng maghilom. At para kay Rashid, iyon ang tunay na kahulugan ng kapayapaan, hindi ang kawalan ng digmaan, kundi ang presensya ng pag-asa sa kabila ng lahat. Kung nakarating ka hanggang dito, ikaw ay kahanga-hanga. I-comment ang salitang pag-asa sa ibaba para malaman namin na napanood mo hanggang dulo. Saludo kami sa mga tunay na taga-subaybay.